Magandang araw mga listeners. Kumusta kayo? Handa na bang inyong mga puso sa ating episode ngayong araw? Masasaksihan natin ang isang tagpong puno ng pangamba at pagmamahal. Habang lahat ay abala sa magharbong pagdiriwang para sa kaarawan ni Delton, isang madilim na lihim ang pilit na tinatawid ni Cassandra. Alam nating mahal na mahal niya si Delton, pero hanggang saan ang kayang sakripisyo ng isang babae para iligtas ang lalaking pinakamamahal niya mula sa panganib na hindi man lang ito alam. Habang kumikinang ang mga ilaw at masaya ang bawat bisita sa mansyon, sa likod ng mga ngiti ni Cassandra ay ang mga luhang pilit niyang ikinukubli. Ano nga bang ibig sabihin ng kanyang mga kakaibang ikinikilos at bakit tila may paalam na sa kanyang mga salita? Huwag bibitaw dahil sa bawat pagtibok ng puso ni Delton ay may katapat na peligro. Tara, tunghayan natin. Napangiti na lang si Cassandra nang makita niyang okay ng lahat para sa birthday ni Delton. Nakapag-design na rin sila sa hardin ng mansyon. Nakakuha na rin siya ng chef na magluluto ng mga handa. Ano pa bang kulang? Anas niya habang nakatingin sa mga listahan niya. May check naman ng lahat ng yon pero gusto pa rin niya na makasiguro. Sa tingin ko, wala naman na. Aniya saka siya napangiti sa sarili niya. May kailangan ka pa bang idagdag, Miss Cassandra? Tanong ng organizer na ka-meeting niya ngayon. Wala naman. Everything is settled na. Let's end our meeting here. Thank you so much. Sambit niya sa mga ito. Tumangot-ngumiti naman ang mga ka-meeting niya. Saka nagpaalam ng mga to. Inayos na rin ni Cassandra ang mga gamit niya saka siya tumayo. Ah! Gulat niyang saad nang makabangga niya si Delton. Napahawak na lang si Cassandra sa dibdib niya. What are you doing here? How did you know that I'm here? Tanong niya. Nakatitig naman sa kanya si Delton. Akala ni Cassandra hindi napapansin ni Delton ang pagbabago sa kanya. Pero pansin na pansin niya ni Delton. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman magugulatin before. May bumabagabag ba sa isip mo? Tanong ni Delton. Tipid na ngumiti si Cassandra saka siya umiling. Natatakot pa rin siyang sabihin ng natatanggap niyang pagbabanta sa buhay ni Delton. Wala naman. Busy lang talaga ako. Ano nga palang ginagawa mo dito? Pag-iba ni Cassandra ng usapan. Lunch na, hindi ka pa ba kakain? Napatingin si Cassandra sa paligid nila. Nasa restaurant naman na sila kaya dito na lang sila kakain. Muli siyang naupo, saka tinawag ang waiter para makapag-order ng pagkain. Naupo na rin si Delton sa harap ng upuan ni Cassandra. Siya nga pala, paano mo nalaman na nandito ako? Tanong pa niya nang hindi tinitignan sa mga mata si Delton. Sa lubong ng mga kilay ni Delton dahil ramdam niya na may tinatago si Cassandra sa kanya. Kay Kelvin, tipid na sagot ni Delton. Napatango-tango naman si Cassandra. Nakalimutan niya na may bodyguard pala siyang nakasunod sa kanya sa araw-araw. Order muna tayo ng food natin. Nagutom na rin ako. Bahagyang gumiti si Cassandra saka to nagtingin ng pagkain na orderin niya. Nanatili namang nakatitig sa kanya si Delton. Napapabuntong hininga na lang si Delton dahil kung walang balak sabihin si Cassandra. Kung anong nangyayari, siya na mismong mag-iimbestiga. Pansin niyang ilang araw ng balisa si Cassandra. Ilang araw na itong natutulala at para bang may malalim na iniisip. Kahit na magpaulit-ulit siyang magtanong, mukhang walang balak si Cassandra na sabihin ang totoo. Umorder na lang din si Delton ng pagkain niya. Nang matapos si Cassandra sa pag-order ng pagkain niya, ay tinignan niya si Delton. Bahagya siyang humiti at palihim na nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Nag-aalala siya para kay Delton. Hindi nila mahuli ang taong nagbabanta sa kanya dahil isang malaking organisasyon ang binayaran ng taong yon. Hindi na alam ni Cassandra ang gagawin niya. Mahal niya si Delton pero hindi niya rin kayang idamay ito sa nangyayari sa kanya. Ayaw niyang iwan si Delton pero ano nga bang dapat niyang gawin? Mapait na ngumiti si Cassandra sa kapilit na pinipigilan ang pagbagsak na naman ng mga luha niya. CR lang ako, pagpapaalam niya. Muntik pa siyang magpiyok. Mabilis na kinuha ni Cassandra ang bag niya saka ito nagtungo ng CR. Pagpasok niya ng cubicle ay tuluyang tumulong mga luha niya. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Tumingala siya para pigilan pang mga luha niyang nagbabadya na naman. Ano ka ba naman, Cassandra? Hindi pwedeng mamaga ang mga mata mo. Hindi niya pwedeng malaman na palihim kang umiiyak. Please stop. Stop crying, damn it. Inis niyang sambit sa sarili niya saka muling humugot ng malalim na buntong hininga. Inhale, exhale. Tusal niya sa sarili niya.
Malalim ang bawat paghinga niya para pakalmahin ang sarili niya. Ilang minuto rin siyang nanatili sa loob ng cubicle bago niya napagdesisyonan na lumabas. Tinignan niya ang sarili niya sa salamin, saka siya nag-retouch para hindi mahalatang umiyak siya. Nang masiguro niyang okay na siya, ay saka siya bumalik sa pwesto nila ni Delton. Dumating naman ang mga pagkain nila pero hindi pa kumakain si Delton. "Are you okay?" Nag-aalala ng tanong ni Delton. "Oo naman, nag-retouch lang ako kasi may meeting pa ako mamaya." Matamis na nakangiting sagot ni Cassandra. "Bigla ako nagutom. Kain na tayo." Masigla pa niyang saad, saka doon nagsimulang kumain habang nakamasid pa rin si Delton sa kanya. Hindi na lang nagsalita si Delton, saka ito kumain. "Marami ka pa bang gagawin? Bakit hindi mo na lang hayaan ang mga nakuha mong planner at organizer para sa birthday celebration na yan? Hindi naman mahalaga sa akin kung bongga o hindi. Ikaw ang gusto kong makasama, Cassandra. Hindi mo kailangang pagandahin at pabonggahin ang celebration." Seryosong saad ni Delton. "Gaya ng sabi ni Chairman, ngayon na lang ulit kayo makukumpleto at ito na rin ang birthday mo na makakasama mong daddy mo. Kaya hayaan mo na akong ibigay ang best ko para sa birthday mo. We can still celebrate after na tayong dalawa lang, hindi ba?" Napapabuntong hininga na lang din si Delton. Ayaw niya nakikitang napapagod si Cassandra, lalo na kumpara sa kanyang ginagawa nito. "Magpahinga ka na muna. Huwag mo nang isipin yun. Huwag mo nang pagandahin ng hardin. Sapat na yung may mga pagkain at maupuan ng mga bisita. Bisita lang naman lahat yun ni Daddy. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Kung hindi ka makikinig sa akin, hindi ako sisipot sa celebration na yan. Ipapakidnap na lang kita dahil ikaw lang naman ang gusto kong makasama." Blankong saad ni Delton. "Ano ka ba? Sa susunod na araw na yung birthday mo kung ano-ano pang iniisip mo. Huwag mong gagawin yan. Makikipaghiwalay ako sa'yo." Napapailing na lang si Delton. Hindi na siya sumagot pa't kumain na lang. Nang matapos silang kumain, ay sabay na rin silang bumalik ng kumpanya. Pinag-drive na lang ni Delton kay Kelvin ang sasakyan niya. Tahimik lang si Cassandra buong biyahe. Naninibago tuloy si Delton sa kanya. "Bukod sa pagpe-prepare mo sa birthday celebration ko, ano pa bang iniisip mo?" Pagpuputol ni Delton sa katahimikan nilang dalawa. "Wala naman." Tipid na sagot ni Cassandra. "Alam kong meron. Ano ba talang gumugulo sa isip mo? You're making me worry. Wala kang dapat ipag-alala sa akin. Iniisip ko lang kung paano ko ba sasabihin kay Chairman ang tungkol sa ating dalawa. Iniisip ko lang kung ano bang mga posibleng mangyari oras na nalaman ng mga pamilya natin ang tungkol sa ating dalawa." Seryosong sagot ni Cassandra. Napalunok si Delton at tila bumilis ang tibok ng puso niya. Is she really serious? Yun ba talagang iniisip niya? Nang maihatid ni Delton si Cassandra sa kumpanya, ay bumalik din siya kaagad sa kumpanya niya. Dumiretso siya sa office niya. Pinatawag niya rin ang executive secretary niyang si Ricky. "Gusto kong maghanap ka ng taong magmamasid sa bawat kilos ni Cassandra. I feel something wrong with her, pero hindi niya sinasabi sa akin kung anong problema." Mautoridad at seryosong utos ni Dalton kay Ricky habang naglalakad sila patungong office niya. Pagpasok niya sa office niya ay inalis niya ang suit niya at sinabit yun sa tabi ng pintuan. "Hindi ba at may nakamasid na sa kanya?" Wika naman ni Ricky. "Mga tauhan yun ni Daddy. Mas mabuti na may iba rin akong tauhan na magsasabi sa akin ng lahat na nangyari kay Cassandra." Aniya saka siya naupo tinignan si Ricky na nakatayo sa harap niya. "Gusto mo bang kausapin ko na lang ang sekretary niyang si Donna? Si Donna ang pinakamalapit kay Cassandra." Napaisip naman si Delton. May punto naman si Ricky pero mapagkakatiwalaan ba nila si Donna? "Ano ho bang gusto niyong malaman kay Miss Cassandra?" Tanong pa ni Ricky. "Everything, lahat na nangyayari sa kanya. Malaki ang nagbago sa kanya. Kilala ko si Cassandra. Kilalang kilala ko siya. Mapapansin ko kaagad kapag may nagbago sa mga mata at kilos niya. Nawala yung kislap sa mga mata niya. Nawala yung excitement sa boses niya. Alam kong may mali. Alam kong may gumugulo sa isip niya at gusto kong malaman yun." "Sige, kung yun ang gusto mo. Kukuha ako ng susunod sa lahat ng pupuntahan niya. Kakausapin ko na rin si Donna. Baka sakaling may malaman din tayo sa kanya." Napatango na lang si Delton saka siya sumandal. Sa upuan niya, napapahilot na lang siya sa sentido niya. Siya nga pala, wala pa rin bang balita kung sinong taong nagtangka ng buhay ni Cassandra? Pag-iiba niya ng usapan. "Wala pa rin. Nanguha na rin ako ng secret agent.
para alamin ang tungkol sa organisasyon na sinasabi ni Detective Aaron. Kung isang dekada nilang pinag-aaralan ng organisasyon na yan, imposibleng mahanap natin sila. Gaya nga ng sinabi ni Detective, mas mabuting mahulin natin ang tao na gustong patayin si Cassandra. Huwag nating pagfokusan ng organisasyon na binabayaran ng taong yon dahil pera lang ang mahalaga sa kanila. Doon ka nagkakamali. Pusal naman ni Delton na ikinatigil ni Ricky. Mahalagang malaman pa rin natin kung ano organisasyon yon. Kung pera lang ang mahalaga sa kanila, I can give it to them. Gusto kong malaman pa rin natin sila dahil sila lang ang nakakaalam kung sino ba ang taong nag-utos sa kanila para ipapatay si Cassandra. Napatango si Ricky dahil tama naman ang boss niya. Seryosong tinignan ni Delton si Ricky. Kumuha ka ng tao, wala akong pakialam kung ilan at kung magkano. Ang gusto ko, malaman natin as soon as possible kung sinong tao na may galit kay Cassandra. Tumangot bahagyang yumuko si Ricky. I will, sir. Aalis na ako kung ganun para magawa ko ng gusto nyo. Pagpapaalam niya, tumango na lang si Delton. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Delton. Ramdam ni Delton na maraming bumabagabag kay Cassandra at hindi niya gustong nakikita si Cassandra sa ganong sitwasyon. Samantala naman pinuntahan ni Michelle ang mga magulang niya. Hindi na naman umuwi si Garrett sa bahay nila. Pagbaba ni Nori ng hagdan ay nakita niyang bunso niyang anak na nasa sofa, tahimik at tulala. Napapailing na lang si Nori sa nangyayari sa anak niya. Biglang bumagsak ang karir nito. Kumain ka na ba? Tanong ni Nori kay Michelle. Gusto niya sanang tanungin ito kung anong ginagawa nito sa bahay nila. Pero alam niyang kailangan din ni Michelle ng comfort ng isang ina. Wala akong gana. Tanging sagot ni Michelle. Naupo na rin si Nori sa sofa na nakaharap si Michelle. Ano bang plano mo sa buhay mo? Hahayaan mo na lang ba na ganyan ka? Nasa tuktok ka na, Michelle. Pero bakit hinayaan mo bumagsak ka? Malumali namang wika ni Dory. Hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil kay Cassandra. Alam ko na may kinalaman si Cassandra sa pagpapakalat ng tungkol sabi ni Garrett at ang tungkol sa anak namin. I'm sure matagal niya ng plano yon ni Cassandra. Mainit naman ang ulong saad ni Michelle. Ang ate mo pa rin ba ang sisisihin mo sa mga nangyayari sa'yo? Hindi ba dapat ang sarili mong sisihin mo? Mom! Sigaw ni Michelle. Michelle, listen to me. Hindi na rin mapigil ang wika ni Nori sa anak niya. Sa'yo ko nag-focus na mag-asawang ate mo pagkatapos niyang gumraduate. Napabayaan ko ang ate mo dahil sa kagustuhan ko hindi ka magaya sa kanya na maagang nakapag-asawa. Michelle, alam ko bilang isang ina. Hindi ako nagkulang sa'yo. Si Cassandra ba talagang dapat sisihin sa nangyayari sa'yo? Alam mong kasal ang ate mo kay Garrett. Pero anong ginawa mo? Inagaw mo pa rin ang asawa ng ate mo. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung nanatili ka sa France. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang dahilan kung bakit ka umuwi ng bansa? Nang dahil ba talaga kay Garrett? O may gusto kang pagtakpan na ginawa mo sa France? Tell me. Mautoridad na saad ni Nori. Ayaw niya nang kampihan pa si Michelle dahil mali nang ginagawa nito. Hindi nakasagot si Michelle. Wala kang dapat sisihin kung hindi ang sarili mo. Nagpabuntis ka sa taong kasal na't asawa pa talaga ng ate mo. Kung hindi ka nabuntis, kung hindi mo inagaw si Garrett sa ate mo, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Mag-isip ka, huwag mong pagtakpan ang sarili mong kasalanan. Kung ang ate mo nga ang nagpakalat ng tungkol sa inyo ni Garrett, hindi ba at karapatan niya naman yon? Nanahimik siya ng 2 taon. Ikaw lang itong pilit na gumagawa ng bagay na ikagagalit ng ate mo. Kasalanan pa rin ba talaga niyang lahat? Kung ang ate mo ang nagpakalat ng tungkol sa inyo ni Garrett, bakit ngayon lang? Hindi ba dapat dati pa niyang ginawa? Nag-iisip ka ba talaga ha, Michelle? O naghahanap ka lang talaga ng taong masisisi mo sa pagbagsak mo? Hindi nakasagot si Michelle. Naiiyak na lang siya dahil hindi niya matanggap na nawala sa spotlight ang pangalan niya. Hindi niya matanggap na wala na siyang kwenta ngayon habang si Cassandra patuloy ang paglipad nito. Ayaw ko na may gagawin ka pa sa ate mo, Michelle. Ayaw ko na sanang malaman na may kinalaman ka sa mga nangyayari sa kanya. Dahil hindi ko alam kung paano ko pa haharapin ang ate mo. Hindi ko na rin alam kung dapat bakit ang tanggapin bilang anak ko. Masakit man para sa akin pero ayaw ko nang itolerate pang mga ginagawa mo. Patahimikin mo ng ate mo. Ibigay mo na sa kanyang katahimikan na gusto niya. Paninermon pa ni Nori. May pagmamalaki niyo pa rin ba siya kapag nalaman niyo na may relasyon sila ni Uncle Delton? Nagsalubong ang mga kilay ni Nori sa sinabi ni Michelle. Michelle, please stop. Hindi ka pa rin ba titigil sa paninira sa ate mo?
kung gusto mong tanggapin pa kita sa loob ng pamamahay ko. Please, babe. Anas ni Nori saka tumayo iniwan sa sala si Michelle. Natatawa na lang si Michelle na tila ba mababaliw na. Dumating na ang araw ng birthday ni Delton pero hindi siya excited dahil hindi naman na siya bata para mag-celebrate pa at magkaroon ng maraming bisita. Wala naman siyang magawa dahil nakapagdesisyon ng kanyang ama at si Cassandra. Tinignan ni Delton ang sarili niya sa salamin. Nakasuot siya ng gray suit. Sinut niya ng necktie niya nang pumasok. Are you ready? Tanong ni Cassandra. Kinuha ni Cassandra ang necktie ni Delton sa kanya ito inayos. Nakatitig lang naman si Delton sa kanya. Happy birthday, love. Nakangiting usal ni Cassandra. Napangiti na lang din si Delton. Hindi itong plano ko, pero kung hindi ka sana pumayag sa plano ni Daddy, tayong dalawa lang sanang magkasama. Sinalubong ni Cassandra ang mga mata ni Delton. Minsan lang naman, pwede pa naman tayo mag-celebrate. Pagkatapos nito o sa susunod na taon, marami pang pagkakataon pero mabuo ang pamilya mo. Bihira lang yun. Ayaw ko namang ipagdamot pa kita sa tao nagbigay ng buhay sa'yo. Napapabuntong hininga na lang si Delton, pero ano pa nga bang magagawa niya? Hindi na sila nakaalis ni Cassandra at nakapaghanda na rin sa mansyon. Hindi na kita malalapitan mamaya, kaya nauna na akong puntahan ka dito para batiin ka. Tandaan mo, palagi na mahal kita. Ikaw lang yung lalaki nagparamdam sa akin na worth it akong ipaglaban, na worth it akong mahalin at ang habang buhay kitang pasasalamatan doon. Ano man ang mangyari sa relasyon nating dalawa, palagi mong tatandaan na nandito lang ako para sa'yo. Mamahalin kita sa bawat araw na lumilipas. Mahal na mahal kita, Delton. Seryosong saad ni Cassandra, punong-puno ng emosyon ng mga mata niya. Nakangiti man, pero ibang sinasabi ng mata ni Cassandra. Sabihin mo sa akin mananatili ka sa tabi ko. Promise me, Cassandra. Tipid lang nang umiti si Cassandra sa kamuling inayos ang suit ni Delton. Hanggat wala pa akong sinasabi, wala ka munang sasabihin kay Chairman tungkol sa ating dalawa. Mangako ka sa akin na wala kang sasabihin. Hanggat hindi ko pa sinasabi sa'yo. Seryosong wika ni Delton. Hindi magandang nararamdaman ni Delton dahil sa pagiging seryoso ni Cassandra ngayon. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Baby, please. Tell me what's wrong. Malambing na saad ni Delton. Humiling naman si Cassandra. Wala naman. Masyado pa akong emotional ngayong birthday mo. Bahagyang tumawa si Cassandra. I'm sorry about that. Hindi ko alam kung bakit parang kinakabahan din ako. Hindi naman ako yung may birthday. Aniya pa sa kamuling bahagyang tumawa. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? May tinatago ka ba sa akin? Wala, love. Masaya ako dahil nakilala kita. Masaya ako dahil minahal mo ko ng sobra-sobra. Ikaw yung nagturo sa akin na magmahal ulit. Ikaw ang tumulong sa akin para makaahon sa pagiging broken-hearted ko kay Garrett. Mahal na mahal kita, kaya natatakot ako na mawala ka sa akin. Ang hirap kalaban kapag pamilya natin ang tumutol sa relasyon natin. Mahalaga sa akin si Chairman at hindi ko alam kung paano ko tatanggapin kung pati siya'y kamuhian ako for loving his younger son. Nilapitan ni Delton si Cassandra saka ito hinaplo sa pisngi. Mahal din kita at walang sino man ang makakapigil sa akin para mahalin ka. Siguro sa una magagalit sila. Ganun naman talaga, hindi ba? Palipasin lang natin yung galit nila, palamigin lang natin ang mga ulo nila. Balang araw, matatanggap din nila tayo. Napatango-tango si Cassandra saka matamis na ngumiti kay Delton. Siniil ni Delton ng halik si Cassandra at sumagot naman si Cassandra sa kanya. I love you. Wika ni Delton habang magkadikit ang mga noo nila. I love you too, sagot ni Cassandra. Niyakap ni Delton si Cassandra saka to hinalikan sa ibabaw ng ulo niya. Naninibago si Delton sa ikinikilos ni Cassandra pero siguro ngayon natatakot lang ito sa posibleng mangyari kapag tumutol si Chairman sa kanila. Pumalas na si Cassandra sa yakapan nilang dalawa. Bababa na rin ako, hintay na lang kita sa hardin. Tumango naman si Delton. Basta ipangako mo sa akin na kahit na anong mangyari, wala kang sasabihin kay Chairman tungkol sa ating dalawa. Hintay mo sanang ako magsabi sa kanya. Promise me, please. Pakiusap ni Cassandra. Walang nagawa si Delton kung hindi ang tumango. Minsan pang hinalikan ni Cassandra sa labi si Delton bago to umalis. Nang tumalikod si Cassandra ay nawala na rin ang ngiti sa mga labi niya. Kanina pa nagbabadya ang mga luha niya pero pilit niya itong pinipigilan na hindi bumagsak. Paglabas niya ng kwarto ni Delton ay nakasalubong niya naman si Garrett. Anong ginawa mo sa loob? Tanong ni Garrett pero hindi na siya pinansin ni Cassandra. Diretsong bumaba ng hagdan si Cassandra. Nakasunod naman ang paningin ni Garrett sa kanya. Ilang minuto na lang ay magsisimula ng celebration party nila.
Nasa hardin na rin si Cassandra kasama ang dati niyang mga in-laws at si Celine. Marami ring mga bisitang pumunta. Kasama rin ng mga ito ang mga dalaga nilang anak. Nagbabaka sakaling makuha ng mga to ang atensyon ni Delton. Good evening everyone. Alam kong lahat tayo excited na sa paglabas ng ating birthday celebrant. Are you guys excited to see Mr. Delton tonight? Masiglang wika ng host na nasa mini stage. Of course, yes! Sigaw ng mga bisita, lalo ng mga dalaga. Alam ko naman yan dahil pati ako ay excited nang makita ang gwapong mukha ni Sir Delton. Malanding saan ng host, nagtawa na naman ang mga bisita. Tama ng introduction. Everyone, please let's welcome our birthday celebrant, Mr. Delton Chavez. Walang paligoy-ligo na wika ng host. Tumapat naman ang spotlight sa pintuan ng nasa second floor. Bumukasyon at lumabas si Delton. Nagtitilian ng mga kababaihan nang makita nila si Delton. Nagpapalakpakan naman ng ibang bisita. Lahat sila'y kay Delton nakatingin. Matamis namang nakangiti si Cassandra habang nakatingin sa lalaking minamahal niya. Nasisilaw si Delton sa spotlight pero isa lang ang gusto niyang makita. Isang mukha lang ang gusto niyang tingnan. Nang makita niya si Cassandra ay matamis siyang umiti na kinatawa ng mga kababaihan. Dahan-dahan na bumaba ng hagdan si Delton. Hindi inaalis ang paningin kay Cassandra. Kinikilig naman si Cassandra dahil maliit man na bagay yun para sa iba pero para sa kanya halos magkagulo ng mga kalamnan niya sa kilig. Ang gwapo-gwapo niya talaga. Ako na lang sanang magiging Mrs. Chavez niya. Kinikilig na wika ng isang babae. Ako rin. Sana mapansin niya tayo. Handa akong bumukha ka ngayong gabi para sa kanya. Anas pa ng isa kaya napapatingin sa kanyang ibang babae at natawa na lang. O bakit? Hindi ba kayo bubuka ka kaagad sa kanya kapag nasa harapan niyo na siya at nasa isang kwarto kayo? Angin naman ng babae. Nagtawanan ang mga ito at sumang-ayon sa sinabi niya. Nakapanlulo mo hindi ba? Ang lalaki nagdiriwang ng kanyang espesyal na araw ay wala ring kamalay-malay na ang babaeng pinakamamahal niya ay unti-unti na palang nagpapakalayo dahil sa panganib. Hanggang kailan kaya mapapanindigan ni Cassandra ang kanyang lihim? At anong magiging reaksyon ni Delton? Oras na matuklasan niya ang lahat ng paghihirap na pinagdadaanan ni Cassandra sa likod ng kanyang mga ngiti. Dito na nagtatapos ang ating episode para sa araw na to. Muli, ako ang inyong tagapaghatid ng kwento, si Miss Maria. Huwag na huwag ninyong palalampasin ang susunod na tagpo dahil siguradong mas titindi pang emosyon at tensyon. Hanggang sa muli, paalam.